Good morning, future homeowners! And today nga po, andito ako ngayon kay Stanatan sa PACY site update po tayo. So ngayon po, yung Block 1 hanggang Block 12, is-sold out na po yan. Ito na po yung Block 1 and 2 Block 12 natin. Sold out na yan. Then meron lang tayong mga few units na available po dyan. Then check po natin yung update naman nitong Block 22. Si Block 22 po is RFO na po yan. Ibig sabihin, 100% constructed na yung buong block po natin dito. So, congratulations po sa ating mga home buyers na nagtiwala po sa amin dito. Ma'am, sir, ito na po yung Block 22. Ibig sabihin, 100% constructed na po yung bahay po ninyo. Then, dito po tayo. Ito naman po is si Block 21. So, ongoing construction na po yung ating bahay po dito. Sa lahat po ng naka-avail dito sa amin, sa Block 21, eto na po, ongoing na yung bahay po ninyo. Then, Block 20, ongoing na rin. Block 19, ongoing construction na rin po yung bahay. So, yan. Congratulations po sa lahat ng mga naka-avail ng bahay dito sa Stanatan sa PACY. Then, sa mga hindi pa po nakapag-avail and then interested po kayo sa bahay dito or dito sa Tansa, Cavite, panoorin niyo po ang full house tour video na to. Tara! Handa ka na bang makita ang posibleng future home mo? Tara, house tour tayo. Hello future homeowners, this is Julian Salvador and today andito ako sa Barangay Biga, Tansa, Cavite para i-featured po sa inyo si Stanatan sa PACY, Model 58. So tara, start na natin ang house tour. Unahin po natin ang ating actual turnover. So ito po yung ating actual turnover. Ito po is si Model 58 ni Stanatan sa PACY. So si Model 58, may floor area po siya na 58 square meter at ang lot area niya po is 44 square meter. So tara. So ang ating facade ng bahay, modern po yung facade ng bahay natin. So ayan po. Then expanded townhouse po ito. Ibig sabihin, naka-expanded yung bahay natin, then may carport na po tayo. So tara po. Ito yung magiging parking space po natin. Ang turnover po ng parking space natin is level soil po ito. So yun, and then, yung ating pong harap ng bahay, ang ating window po is steel case window po yan. Ang kagandahan naman ng steel case window po na ito, meron na tayong grills inside. So yun po. Then tara dito tayo sa main door po natin. Ang main door natin is metal flush door po ito with lock set na yan nakasama. Then yung hamba natin, metal din po ito. So tara, pasok tayo sa loob. Ayan, ito na po yung actual turnover or deliverable unit natin once nag-avail tayo dito kay Stanatan sa PACY. So ayan po, yung flooring po natin, naka-cemented po yan. Then yung ating wall po is hindi pa siya painted, then yung ating ceiling din. Yung ceiling po natin, naka-steel deck po yan. So ang kagandahan naman po kapag bare finish yung kinuha po natin na bahay, may freedom po kayo to design your house po. So, yun ang kagandahan. Karamihan po sa nag-a-avail dito ngayon kay Stana, kasi ang gusto talaga nila, sila yung masusunod sa design po ng bahay nila. So, yun po. Pero, kayo pa rin po, choice nyo pa rin kung gusto nyo ba yung bare finish or complete finish turnover. So, tara, dito yung living area natin. Dito yung magiging possible living area natin. So, sa living area po natin, meron tayong dalawang outlet dyan. Then, meron na rin tayong lagayan ng ilaw natin or receptacle po. Pansinin niyo yung bahay, di ba? Ang lalaki ng biga at poste po dito. Gawang Charles Builders po kasi ang bahay na to. So, ayan. Dito naman located yung ating dining area and kitchen countertop po natin. Sa kitchen countertop po natin, may stainless sink na yan, may faucet, then may bintana rin po tayo sa area na to. So, yung bintana po rin po natin dito is steel case window pa rin po. Then, dito rin located yung ating modern circuit breaker. So, ayan. Modern na yung circuit breaker dito upon turnover.
So tara, dito tayo sa service area. Dito kasi sa service area, pwede nyong gawin, basagin nyo to pag na-turn over na po sa inyo para mas lumawak yung ating kitchen area o yung kitchen countertop nyo, ilipat nyo po doon. Then dito sa area na to, ito yung magiging living area doon. So mas lalaki po siya. So tara po. Ito yung ating service area. Sa service area po natin, meron to 1.5 meters na lawak niya, then yung lapad niya naman po is 2 meters. So yan, pwede nyo po itong gamitin para sa extension ng inyong kitchen area. Or gawin nyo rin po itong laundry, pwede rin po. So it's up to you naman po kabahay. So dito po ang ating pintuan sa service area is common wood po yan. Punta tayo sa first toilet and bath. Rough finish turnover po ito, pero complete fixtures naman po yan. May lavatory yan, may water closet, then meron tayong shower dito, and faucet po. So yun. Yung pintuan po nito is plastic PVC, then yung hamba plastic PVC din po. Tara, proceed tayo sa second floor. Yung hagdanan po natin, 1, 2, 3 steps po natin is concrete po yan. Then yung itong saksi din po natin, concrete po yung nandito sa steps natin, sa footstep natin, then metal po yan. Then ang hawakan po natin, metal din po. So tara, second floor tayo. So ayan, dito na po tayo sa second floor. Yung second floor po natin, provision for 3 bedrooms po ito. May isa po tayong toilet and bath. So ayan, di ba? Ang laki ng second floor natin. Nai-imagine nyo ba, paano siya magiging 3 bedrooms? Paano ba siya magiging 2 bedrooms? Paano nga ba? So, titignan po natin yan sa dress-up unit. So, tingnan po muna natin to. So, ito pong second floor natin. Diba, ang laki pa, ang lawak pa niya. Then, yung window po natin dito, staircase window din po yan. Then, dito po meron tayong awning type window sa side po na to. So, yan. Pansinin nyo rin po yung ceiling ng bahay na to. Diba, ang taas ng ceiling po ng bahay na to. Pwede nyo pa yan gawing attic. So, pwede nyo pang gawin na storage area po ninyo. Puntahan natin yung toilet and bath. So, dito po sa likod natin, meron pa rin tayong steel case window dito. So, well ventilated po yung bahay kahit inner unit po siya. So, tara. Sa second floor na toilet, same lang po siya sa first floor. Rough finish yung turnover, pero complete fixtures po yan. Plastic PVC yung pintuan po natin, yung hamba po niyan is plastic PVC din. So, ayan, di ba? Nakita nyo na yung actual turnover ng bahay na to. So, puntahan naman natin yung dress-up unit kung paano nga ba ginawa ang bahay. Paano nga ba naging 3, 2 bedrooms. Tara po. So, ayan. Dito naman tayo sa dress-up unit. So, yung dress-up unit po natin, yung harap ng bahay, wala namang pinagbago. So, same pa rin. Modern pa rin yung design ng bahay natin. Expanded townhouse na modern po ito. Then, dito sa ating parking space, naglagay lang po sila ng tiles. So, mas nakita na natin yung lawak ng lot po natin or ng parking space po natin. So, tara, pasok tayo sa loob. So, yan kabahay. Andito na. Ito na yung ating dress-up unit. So, dito sa area na to, dito nila nilagay yung living area nila. So, nalagay dito ng sofa. Then, yung ating wall, naka-paint na rin. Yung ceiling natin, painted na rin siya. So, then, yung ating flooring, naka-tiles na rin. So, para mas makita natin yung kagandahan ng bahay natin. Then, dito, naglagay siya dito ng cabinet. Then, naglagay lang din ng mga decoration para sa bahay natin. And dito sa area na to, andito na yung dining area nila. So, naglagay sila dito ng round table na 4 seaters. Yan. Then, sa countertop, nilagyan nila ng tiles. Then, naglagay na rin tayo ng modular cabinet dito. So, yun. Dito naman sa service area natin, wala po yung binago dyan. So, same lang din naman. Pero, kagandahan dyan, kahit hindi pa natin ginalaw yung service area natin, ayan, nakita nyo na, di ba? May living area tayo, may dining area tayo, kasya sa bahay po na ito. So tara, puntahan natin yung toilet. Sa toilet and bath po, dito is naglagay na sila ng tiles sa flooring, nag-tiles na lang din sila sa wall po natin. So yun. Then para mas makita natin yung lawak ng ating
flooring, ng ating toilet. Then, nakalagay na rin yung ating mga accessories. Si water closet, lavatory, nandito na rin siya. So, mas nakita natin na mas malaki nga yung toilet and bath. Second floor, yung hagdanan ng ginawa dito, naglagay siya ng rubber stopper. Then, yung footstep natin is vinyl po yung nilagay nila. So, mas tipid siya kumpara dun sa tiles. Mas nakatipid siya. Then, pwede natin i-DIY ito. Then, sa succeeding naman na steps natin, naka-vinyl pa rin yung steps. Then, nakalagay pa rin tayo for, ano po kasi to, safety. Rubber stopper. Then, ito naman pong ating hawakan is metal po yan, nilagyan lang, or pininturahan lang ng black. Tara, punta tayo sa second floor. Ayan, dito na tayo ngayon sa second floor. Dito po sa model house na to ang ginawa, dalawang malalawak na bedroom. Unahin natin tong master's bedroom. So, dito sa master's bedroom natin, ang laki ng master's bedroom. Naka queen size bed na tayo. Then, ayan, malawak pa rin, 'di ba? Bawat side ng ating bed is may ikutan ka talaga. Then, meron pa ditong malaking built-in cabinet na nilagay. So, ayan, may built-in cabinet tayo dito. 'Di ba? Na-imagine mo ba 'yon dun sa bare finish turnover natin, yung actual turnover? Pwede pa lang maging ganito, 'di ba? So, ayan. Built-in cabinet yung nilagay sa side na to. Then, sa bawat side niya or bawat dulo ng built-in cabinet, may nakalagay pa siya na shelves, 'di ba? Pwede nating lagyan ng mga picture frame natin o iba pa natin pwedeng i-design. Then, dito rin po located or dito siya may access po si master's bedroom sa isang toilet dito sa second floor. So, yun. Si master's bedroom dito sa model house na to, si master's bedroom yung may access sa toilet and bath. So, dito tayo sa toilet. Yung toilet po natin, same po ito sa first floor ha. Naka-tiles na yung flooring natin, naka-tiles na yung ating wall natin. Then, complete fixtures naman po siya. Pwede nyo pa siyang i-divide para sa shower, di ba? Pwede pa siya. So, malaki rin yung ating toilet dito sa second floor. Then, meron din po tayong window dito para sa ventilation po ng ating toilet. Tara, puntahan natin yung second room. Bago tayo pumunta sa second room, papakita ko sa inyo, nagkaroon pa dito ng hallway, di ba? Hindi siya pilit yung hallway niya. Malaki. Ayan, malaki po yung hallway dito. So, tara, punta tayo second floor. Second room. So, ito po yung second room natin. Diba? Dalawang single bed yung nilagay. Pero, diba, nakakaikot pa rin tayo. Ang laki pa rin ng ating room. Ayan, yan yung room natin. For kids, or pwede rin for guests, diba? Then, meron pa rin po, dito naman sa side na to, nilagay yung kanyang built-in cabinet. Ang lalaki pati ng built-in cabinet dito ha. Ayan, yan yung built-in cabinet niya. Diba? Super laki. So, magkano na nga ba to? Si Stana Tanza Phase C or Model 58? Magkano na nga ba? Pag-usapan po natin. Tara po. So, ayan kabahay, for as low as 14,000 lang ang monthly amortization at 5,000 lang ang reservation fee. Pwede mo nang ma-avail ang bahay na to dito sa Stana Tanza Phase C. Para sa buong price ng bahay na to or full details ng computation ng bahay na to, lalagay ko po dito sa side yung ating computation from total contract price, down payment, reservation fee, monthly amortizations, and monthly down payment, and also the required income. Ilalagay ko po yan dito para makita nyo po kung pasok nga ba kayo sa bahay na to or pasok ba sa budget nyo ang bahay na to. So, ayan po. Para po sa ibang details and free house viewing, message nyo lang po ako sa aking mga social media account na naka-flash po dyan sa screen and also nasa description din po and comment section. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and hit mo yung bell button para updated ka sa mga bagong project na katulad nito. Once again, this is Julian Salvador, your bridge to your dream home. See you, future homeowners!